Madalas natatanong yan, ano, yung una, hindi naman kami naglalagay talaga ng marks nun kasi kung ano yung project namin, hindi naman inaangkin ng iba. So, nagkaroon kami ng problema. We have to accept something that we are all accountable to the people. Binoboto tayo. At nothing can be worse na nag-perform ka at marami kang ginawa, pero hindi alam ng tao na ikaw palang gumawa. At ilang beses nangyari yun. Gumawa kami ng school building, pinipinturahan nila ng iba, nawawala na. Hindi na nalalaman namin o dahil sa aming effort. So, huhusgahan ka ng taong bayan, kailangan may scorecard ka. So, pag nilalagay namin ang marka, it's a reminder that parati namin sinasabi, husgahan mo kami base sa aming nagawa. At nilalagyan namin ng lagda para makita ng tao na wala kami tinatago. If you want to judge us, these are the things that we have done. People will not all, hindi naman yan marka para maging may-ari ka kasi yan ay government property. But you want people to make a judgment. Meaning, pangit ba? May marka namin, husgahan mo kami, wag mo kaming iboto. So, really, it's an accountability measure more than anything else. Diba? Mali, tingin ko kapag nilalagay mo buong pangalan, picture mo, lahat na permanenteng nandun, dahil yun mali. Pero ito, it's really an accountability measure. Gusto mong sabihin sa tao, itong gawa ko, kung hindi kayo happy, huwag niyo po kaming iboto ng future Stella. Pero yung anti-EPAL, it started as an internal policy in 2019. Totoo, kahit minsan sarili kong gastos, di ako naglalagay ng pangalan eh. Kasi yung mensahe kasi, huwag tayo masyado nakafocus sa politiko. Ayusin natin gobyerno. Pag may pangangailangan tayo, dapat nasasanay tayo na ang takbo natin, kung kailangan talaga ng tulong, sa gobyerno, hindi sa politiko. Let's end that cycle of patronage and corruption. Kasi magkakambal yan eh, patronage and corruption. So we started with an internal policy, kahit may building, o may gamit na binili ang traditional, di ba? Lahat nakatatak, branding, lahat ng pangalan, yes, mukha, di ba? Lahat ng publications ng city, kailangan may mukha. Kahit post sa social, kailangan nandyan yung mukha. Honestly, I don't judge people or politicians who do that or feel pressure. Pero sa akin, kung may pagkakataon tayo na magpakilala ng alternative politics or a new way of doing things, subukan natin. Subukan natin. Anyway, what do we have to lose? So, started as an internal policy in 2019, and then in 2022, kasama ko na yung mga nanalong vice mayor, konsehal, medyo aligned na kami sa vision, malaking tulong, pinasa nila yung anti-EPAL ordinance, which was, I was so happy. Hindi ko alam kung ilang LGU may ganyan, pero masaya ako dyan sa anti-EPAL. At least na-institutionalize. Yes. Ngayon, hindi lang siya sa internal policy na hindi maglagay ng pangalan ng politiko, kundi bawal. Even, kunyari, sakop ng ordinansa, kunyari, graduation. Bawal maglagay ng congratulations from Mayor Vico Soto. Bawal na yun. Sa school, di ba? Dati, dito, pagka graduation or any big event, talagang tagtad yung pati mga wiring, tagtad lahat, mga mukha at pangalan ng politiko. Ngayon, bawal na yun. Right. At natutuwa yung mga tao kasi ang emphasis natin dun sa programa, hindi sa mga politiko. Right. Mahilig akong mag-ikot-ikot eh. So, isang beses may kausap akong tatay. Usap kami yan. Tapos medyo negative yung feedback niya. Sabi niya, wala ka pa naman napapagawa dito. Ano ba yung napagawa mo dito sa amin? Tapos tingnan ko, sa likod niya, project ko yun. Yung multi-purpose sa likod niya, project namin na bagong renovate yung So, ayoko naman so may mga disadvantages din. Minsan may project ka or may project kang LGU, hindi alam ng tao, hindi nare-realize. To put it bluntly, our level of political education in the Philippines is hindi pa ganun kataas, diba? I mean, common knowledge naman yan. Yeah.